Magandang araw mga bata. Muli ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Rachel Arpon. Ang asignatura natin sa araw na ito ay Aralin Panlipunan. Tatalakayin natin ang wastong gawain o pagkilos sa tahanan at sa komunidad sa panahon ng kalamidad. Mahalagang malaman at maunawaan mo ang kahalagahan ng kinabibilangan mong kapaligiran at matukoy ang mga uri ng panahon sa iyong komunidad. Mahalaga ring malaman ang mga natural na kalamidad o sakuna upang malaman at maunawaan mo ang epekto nito sa iyong komunidad. Sa gawaing pagkatuto bilang isa, tingnan at suriin ang bawat larawan. Sa unang larawan, saan kaya sila pupunta? Bakit sila nakapayong? Ikalawang larawan, bakit may usok na lumalabas sa bulkan? Ikatlong larawan, ano kaya ang nangyari sa mga puno sa bundok? Okay, kung ating susuriin ang mga larawang ito, sa unang larawan, sa palagay mo, saan kaya sila pupunta? Okay, so maaaring sila ay lilikas. Okay, dahil sa maaaring malakas ang bagyo, kaya sila nakapayong na ulan. Okay, so malakas ang ulan, kaya may baha. Kita niyo, naglalakad sila sa baha. Okay, lubog na sa baha. So maaaring sila ay lilikas tutungo sa evacuation center. Okay, para makaligtas sila sa kung anuman ang mangyayari o magaganap. Ikalawang larawan, nakita ninyo sa larawan. Okay, may bulkan, tapos sumabog. Okay, may usok. Kaya sa may usok, maaaring ang bulkan ay sumabog. Okay, ikatlong larawan. So ano kaya nangyari sa puno? Lahat sila'y nangagdapa at nakahiga, tapos may malakas na agos ng tubig. So, maaaring may bagyo. Okay? At may baha. Yan. Sa gawaing pagkatuto bilang dalawa, kompletohin ang nawawalang letra sa loob ng kahon upang mabuo ang mga salita. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Yumayanig ang paligid. Blank ang mga gusali. So, kapag yumayanig ang paligid, ano kaya maaaring mangyari sa mga gusali? O ano kaya yung dalawang letrang nawawala dito? Okay. Ikalwa, mataas ang tubig sa lansangan. So, kapag malaki o mataas ang tubig sa lansangan, anong tawag natin doon? Ano yung dalawang letra na nawawala dito? Ikatlo, umaapoy ang bundok. So, ano nangyayari kapag umaapoy ng bundok? Ano kaya ang tawag doon? O ano yung dalawang letra na nawawala dito? Number 4, malakas na hangin na may kasamang ulan. So, kapag ang hangin ay malakas, tapos may umuulan, at ang mga puno ay sumasayaw na, no? Kasi maaari ang ibang puno matutumba na dahil sa lakas ng hangin. So, ano kayang meron kapag ganun na ang panahon? So, ano yung dalawa na nawawala dito ng letra? Okay, tingnan natin mga bata kung naisulat mo ng ayos o tama ang nawawalang letra. Okay, number 1, yumayanig ang paligid. So, ano mangyayari sa mga gusali? Okay. So, gumuho ang mga gusali. So, pag mataas ang tubig sa lansangan, merong baha. Number 3, umaapoy ang bundok. So, merong sunog kasi nag-aapoy. Number 4, malakas na hangin na may kasamang ulan. So, yun ay bagyo. So, nakuha mo ba mga bata kung ano ang mga salita na nabuo natin dito? Very good. Palakpakan mo yung sarili kung wastong lahat ang sagot mo. Okay. Sa gawaing pagkatuto bilang 3, buuin ng crucigrama. Crucigrama, no?
crucigrama. Tinawag siyang crucigrama kasi para siyang cross. Okay? Ng iba't ibang anyong lupa at tubig. Kopyahin ito sa iyong sagutang papel. Okay. So, ano kayang tawag natin dito sa may umuusok na to? May lumalabas na usok. So, buuin mo to. Ayan, meron ka na diyang clue. Letter B. So, ibig sabihin, itong salita dito ay nagsisimula sa letrang B. At yung pababa rin, at yung larawang ito, ay nagsisimula din sa letrang B. Okay, tapos itong larawan number 3, ito, buuin mo. Siya ay merong 4 na letra. Okay, tingnan natin kung nakuha mo ang tamang kasagutan. So, ito yung nagsisimula daw sa B. So, yan ay okay. So, ito ay bulkan. Ito kaya, itong larawang ito, ano kaya to? Yan. So, ito ay bundok. Ang larawan number 3, kita natin may dumadalo na tubig. Ano kaya yan? So, yan ay ilog. Okay. Kung nakuha mo ang tamang salita para mabuo dito sa crucigrama, so mahusay mga bata. Ngayon, ang komunidad ay may iba't ibang kalamidad o sakuna na nararanasan. At ang bawat kalamidad o sakuna ay mayroong epekto sa mga tao, sa bagay, hayop at sa ating kapaligiran. So, kung ikaw ay nakatira o ang komunidad mo ay nasa bundok, okay, maraming mga puno, so ano ang maaaring sakuna o kalamidad na mangyari sa'yo? Okay? O mangyari o mararanasan mo. Kung ikaw naman ay nasa isang lungsod na tabi-tabi ang bahay, so ano kayang kalamidad ang pwede mong maranasan? Na wala namang mga puno, okay? So, yan. So, ang kalamidad na ating nararanasan ay depende sa kung saan tayo o saan ang ating komunidad. Okay? Dito naman sa epekto nitong kalamidad na ito sa tao. Okay, malaki epekto kagaya na lang natin. Itong mga pumutok ang bulkan ng Mayon. Sa Bicol, pumutok din ang bulkan dito sa Taal, okay, sa Batangas. So, diba, maraming naging, ano yung mga naging epekto nito sa tao, okay, sa mga bagay, diba, nasira ang mga bagay, okay, sa malakas na bagyong dumaan sa atin, si Ulysses at saka si Rolly, o diba, ano naging epekto nito sa mga tao? May mga taong namatay, okay, may mga bagay na ano nangyari sa mga kasangkapan ng mga tao, di ba, nadala lahat ng baha. Okay, gayon din ang mga hayop. So, malaki ang epekto niyan sa ating kapaligiran. Okay. Narito ang iba't ibang uri ng kalamidad o sakuna at epekto nito sa ating komunidad. Una, yan, nakita yung larawan, baha. Ang pagbaha ay dulot ng malakas at tuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig. Sanhi ito ng pagpuputol ng mga puno at pagmimina sa kagubatan. Dahilan upang di makapasok ang mga bata sa paaralan. Yan. Ito ikalawa, nakita ninyo, ikalawang larawan, ipinakikita niyan ang maaaring mangyari kapag mayroong lindol. So, ano ba yung lindol? Ang lindol ay ang pagyanig ng lupa. Sanhi upang masira ang mga estruktura, bahay at kalsada ng isang komunidad. Okay, so itong larawan number 3, ano ang pinakikita niya? Bagyo. Ano ba yung bagyo? Ang bagyo ay malakas na hangin na may kasamang pag-ulan. Nagiging dahilan ito ng pagkasira ng puno at halaman, bahay, gusali, at iba pa. Ika-4, yan, nakita natin yung puno, tapos may apoy. So, ang tawag sa kalamidad na yan ay sunog sa bundok. Ano ba yung sunog sa bundok? Ang sunog ay nangyayari sa bundok dahil sa matinding
init ng panahon. Yan. So, nagkakaroon ng ganyan sunog sa bundok kapag yung matagal ng panahon na hindi naulan at sobra na ang santing ng init. So, nag-aapoy na ang mga damo o mga puno. Ikalimang larawan. So, nakita natin, ito yung pagguho ng lupa. So, ano ba yun? Ang pagguho ng lupa ay sanhi ng paglambot ng lupa dahil sa matinding pag-ulan. Nangyayari ito dahil sa pagputol ng mga puno o pagmimina. Yan yung mga sa bundok o yung mga malapit sa bangin. At yung mga pinagmiminahan, okay? O mga pinuputol palagi ang puno. Bakit nagkakaroon ng baha? Kasi wala na yung mga puno na sumisipsip ng tubig kapag sobra ang lakas ng ulan. So kapag nawala na yung mga puno na sumisipsip ng tubig, ano ang nangyayari? Lumalakas ang daloy ng tubig, nagkakaroon ng baha. At diyan nagsisimulang gumuho ang lupa. Pag ito'y lumambot na ang lupa, so siya ay may posibilidad ng gumuho. Okay? Pagsabog ng bulkan. So ano ba nagiging dahilan? Ba't nagkakaroon ng pagsabog ang bulkan? Ang pagsabog ng bulkan ay nagiging dahilan ng pagkasira ng ating kapaligiran. Maaari ito magdulot ng sakit dahil sa abo nito na nalalanghap ng mga tao. Nagdudulot din ito ng lindol. Okay. Kasi kapag pumuputok yung bulkan, nayayanig yung mga lupa. So, pwede rin siya maging dahilan ng lindol. Okay? Ngayon, sa gawaing pagkatuto bilang 4, punan ng tamang sagot ang patlang sa bawat item. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Okay, ang pagpuputol ng mga puno at pagmimina sa kagubatan ay nagdudulot ng A. Ulan, B. Lindol, C. Bagyo, D. Pagguho ng lupa. Number 2. Nagliliparan ang bubong ng bahay, malakas ang ulan. Anong uri ng kalamidad na nagaganap? A. Ulan, B. Lindol, C. Baha, D. Bagyo. Okay, so ano kaya ang sagot sa tanong bilang 1? Kapag pinuputol ang mga puno at nagmimina, so ano kaya ang maaaring kalamidad na mangyari sa atin? Okay, pagguho ng lupa. Number 2, anong kalamidad ito? Malakas ang ulan. Nagliliparan ang mga bubong. So letter D, bagyo. Very good. Ngayon sa gawain pagkatuto bilang 5, ayusin ang mga letra sa loob ng bahay. So yan, may mga magugulong letra dyan. Ayusin nyo at inyong buuin. At isulat ninyo ang sagot sa inyong sagutang babel. Ano yung nabuo ninyong salita? Number 1, anong salita kaya yan? Number 2, number 3, number 4, number 5, at number 6. Okay, tingnan natin kung wasto ang pagkakabuo mo sa mga letrang ito. Number 1, okay, baha. Number 2, sunog sa gubat. Number 3, lindol. Number 4, bagyo. Number 5, pagguho ng lupa. At 6, pagsabog ng bulkan. Okay mga bata, kung nakuha mo at naayos mo ng tama itong mga letra na naka-assemble dito sa bahay na ito, sa bawat bahay, mahusay mga bata. At tayo ay may mga, bago tayo sumunod sa ating susunod na gawain, mga bata, may mga natural na kalamidad o sakuna na nagaganap tulad ng lindol. Ito ay natural. Ibig sabihin, ito ay hindi nagkaroon ng lindol dahil sa gawa ng tao. So, ito yung natural na kalamidad. Lindol, baha, sunog sa gubat, bagyo, pagsabog ng bulkan, at pagguho ng lupa. So, ito ay mga natural na kalamidad.
Ito ay nagdudulot ng iba-ibang epekto sa anyong lupa, anyong tubig, at sa tao. Nasisira nito ang mga puno at halaman, kagamitan, bahay, gusali, at iba pa. Nagdudulot din ito ng sakit sa sakit sa mga tao at kung minsan ay kamatayan. Yan. Sa gawaing pagkatutubilang ahaning mga bata, ating panghuling gawain, isulat ang mga hakbang na pwede mong gawin kung may bagyo, baha at lindol. Isulat ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Halimbawa may bagyo, ano ang iyong unang gagawin? Alam mo na, narinig mo na sa balita na may bagyo. So ano ang dapat mong gawin? Ano ang dapat gawin kapag narinig mo na ang mga balita na ito? Okay, ano yung una, ikalawa at huli mong gagawin? Pag may baha, okay, at may lindol, isulat mo lang dito ang paraan ng iyong gagawin kapag narinig mo na meron ng kalamidad na mangyayaring ito. Okay? Yan. Kung naunawaan niyo na ang ating aralin sa araw na ito mga bata, ako'y magpapaalam na at magkita-kita ulit tayo sa susunod nating aralin. Paalam mga bata!